Yan, naagos siya hanggang doon sa dulo ng kailugan na to. Inalam lang natin itong bagong campsite na to. Sa muli nating pagbabalik, samahan niyo akong bisitahin ang isang river campsite na matatagpuan sa bayan ng Norsagaray, probinsya ng Bulacan. Mabuhay, Norsagaray. So, ilisanin na natin yung kalsada ng Santa Maria. At ito na yung boundary niya. Isang linggo bago ako magplanong pumunta ng campsite, ay napagpasyahan ko muna mag-rides habang kasagsagan ng bagyong Emong. Nangyari dito? May disgrasya, man. At ito ang aking nasaksihan. May patay. Isang lalaki nakahandusay sa gitna ng kalsada, duguan at walang damit pang taas. Disgrasya man, no? Disgrasya motor, oh. Base sa nakita ko, isang motor din ang tumilapon sa gilid ng kalsada at nakumpirma kong motor accident nga. Bago lang. Kaya ang payo ko sa kapwa ko motorista ay magbaon ng doble ingat, lalo na sa ganitong panahon ng tagulan. Ang biyahe ay parang kwento ng ating buhay. May kanya-kanya man tayong landas na gustong tahakin, ay iisa naman ang ating naharin. At yun ay marating ang rurok ng tagumpay. Kaya tuloy-tuloy lang ang buhay, tuloy ang biyahe. Isang mapagpalang araw muli sa ating lahat, mga kibehero. At muling nagbabalik ang inyong lingkod sa sobrang tagal at napakatagal na hindi natin pag-vlog dahil nga sa mga pangyayari sa buhay-buhay, naging busy-busy. Kaya eto, nagkaroon ng oras at pagkakataon na muli kayo ay makasama sa biyahe. At ang biyahe natin ngayon, pupunta tayo sa isang river campsite na matatagpuan sa Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. At ngayon ay nasa kahabaan tayo ng kalsada ng Santa Maria and Norsagaray Road. So ibig sabihin nun, short ride lang tayo, guys. Kaya samahan nyo lang ako. Alamin natin kung anong kaganapan doon sa campsite na pupuntahan natin. Ang river campsite na pupuntahan natin pala, guys, ay kilala sa tinatawag nilang Bakas River noon. At ngayon ay bago na yung nagmamayari or yung management. Kaya bago na rin yung pangalan ng campsite na tawagin nila ngayon ay Hideaway. Alamin natin kung ano yung mga patakaran nila doon, yung rates, of course alamin natin. Kaya medyo kabisado na natin itong lugar na to. Kaya kahit na hindi tayo gumamit ng yun nga, Google Map, kaya na natin tansyahin yung oras, kung anong oras tayo makakarating doon. Kaya kung mapapansin nyo, chill lang yung ano ko, yung pagdadrive. Dahil alam ko naman kung magagahol tayo sa oras or hindi. Ayun nga, dahil nga paikot lang to, magkakarugtong yan ang Norsagaray, San Jose del Monte at ang Santa Maria na matatagpuan dito sa Central Luzon.
Ayan, mabuhay, Norsagaray. So, dilisanin na natin yung kalsada ng Santa Maria. At ito na yung boundary niya. Nandito na tayo ngayon sa Norsagaray. At mga ilang kilometer na lang, nandun na tayo sa ating destinasyon. Alright, nandito na tayo sa Rotonda, no? Yan, kung saan yan, nagdudugtong na ang kalsadang San Jose at yung pinanggalingan natin na Santa Maria. At ngayon, itong sa pakaliwa ko ay Paangat, Angat Bulacan. Yan, pa-DRT, Aurora. Yan, yung kalsada na yan. Yan, nakapasok na nga tayo dito sa Barangay Matiktik. At ilang metro na lang nandun na tayo sa campsite. At ngayon ito ang panahon ngayon, mahangin. At kani-kanina nga lang habang nandun tayo sa mahabang kalsada or nasa main road, medyo maaraw ngayon. Yan, tumulimlim. At sana naman ay hindi umulan dahil sa mga nagdaang araw. Halos isang linggo talagang umuulan dahil nga ilang bagyo ang pumasok sa atin. At pasalamat na lang tayo dahil hindi tayo nasalanta ng bagyo or pagbaha. Time check, ayan ay alas 3 na ng hapon. Maya maya siguro pataas ang tubig sa ilog. This way papuntang Hideaway Campsite. Two-way naman yung kalsada niya, though rough road siya, pero malaki yung kalsada, kaya swak pa rin to sa mga naka 4 wheels, 3 wheels. Yan, ihanda nga lang yung mga gulong natin. Buti na lang maganda ang ating gulong. Quick Tire. Yes, shout out sa Quick Tire dahil nakakapangarabas tayo kahit dito sa rough road. Alright, this is the Hideaway Campsite. Yeah. Tayo sa Hideaway Campsite, guys. Napakasarap na tulog ng agos ng tubig sa ilog. Napakapayapa. At dito nga tayo pumesto sa bandang dulo. At may kahabaan din tong campsite na to. At dahil weekdays ngayon, may mga ngilan-ngilan lang na nag-camping. Hindi lang natin alam kung mag-overnight sila.
car camping ang kadalasan nakita ko. Mga ngilan-ngilan din mga sasakyan na nakita ko, mga tatlo yata yun. At ngayon, tayo ngayon, day tour lang tayo guys. Dahil nga may mga kailangan pa tayong gawin. Kaya ngayong araw ay day tour lang tayo. Inalam lang natin itong bagong campsite na to. At ang rate nga pala nila dito, ang binayaran ko ngayon is 70 pesos. Day tour. Ayan, kaya sa magpupunta rito, mag-day tour dito, ayan, makaka-avail na kayo ng cottages kapag day tour lang kayo. Kapag nag-overnight naman kayo, ang rate nila is 200 pesos. Overnight yon, 10 pitching. So ngayon, sa cottages, ayan, may tinatawag sila ditong gazebo. Napakarami. Pwede kayo magkayo ng tent dito na kapag may sarili kayong tent, ayun nga, which is overnight is 200. Kapag wala naman kayong tent, pwede kayong mag-avail sa kanila na which is 450, kasama na yung mating doon, yung tinatawag nilang foam para sa higaan. Which is good din dahil bawas din ng dalahin kung kayo ay nakamotor lang. Napakasulit na rin at nakabot kaya ang halaga. And of course, gusto ko lang din i-mention ang ating service. Hindi naman tayo makakarating dito kung hindi dahil sa kanya, kay Master Dre, ang ating Honda Click 150i version 2 or katawagin nilang game changer. Hanggang ngayon patuloy tayong pinagsisilbihan o magandang serbisyo ni Master Dre dahil nga sa pag-maintain din natin ng maayos pagdating sa makina, change oil, paglinis ng gilid or CVT cleaning, pag-check lagi ng mga brakes yan, lalo na yan, napaka-essentials yan dahil sa ating safety. Sa electronics wala tayong problema dahil napakaganda ng daloy ng kuryente niyan. Kaya nagpapasalamat ako sa ating service na si Master Ray dahil hindi niya tayo binibigyan ng sakit ng ulo pagdating sa biyahe. Goods na goods. And time check at mag-aalis 5 na nga ng hapon, kaya ganito na ang sitwasyon dito sa ilog kasabay ng pagbubog ng araw ay pagtaas din ng tubig. Yan, naagos yan hanggang dun sa dulo ng kailugan na to. Yan nga ang sitwasyon dito, pero doon sa area na yun safe pa. Kaya yung ibang dumalangoy dito sa area na to ay pinagsasabihan na ng mga nangangalaga dito na medyo, yan, nakikita nyo naman, hindi ko rin alam kung gaano kalalim yan, pero hindi natin alam kung malalim nga yan or what, pero tumaas na siya. Yan, malakas ang agos, kaya parang hindi na ganun kasi palumangoy sa ganitong oras. Okay. At ngayon ay palabas na tayo. Paalis na tayo dito sa campsite dahil baka abutan tayo ng dilim sa kalsada. Pero hindi naman tayo takot na abutan ng dilim. Kaso lang may mga dapat pa tayong gawin. Kaya ngayon ay lilinisanin muna natin tong lugar na to. At yak na babalikan natin to guys. At for sure mag-overnight na tayo dito. Diyan sa mga isa sa mga ang kung tawagin nila ay gazebo. Mukhang maganda, masarap nga dito mag-overnight. Kita nyo naman, payapa at safe na safe ang lugar. Okay, let's go.
Okay, thank you kuya. Babalik ako dito. Salamat po. Yan. Oh, yeah. Nice. Yan, alabas na nga tayo ng campsite. At kung saan tayo pumasok, doon din tayo lalabas. Kaya yun, hindi mahirap hanapin din tong campsite na to. Sa mga gusto pumunta rito, ay search nyo lang Hideaway Campsite, Barangay Matiktik, Norsagaray, Bulacan. Pinable naman siya sa Google Map. Dito ko na rin tatapos itong video na to guys. At salamat sa pagsama sa akin sa biyahe na to. At kung nakaabot ka hanggang sa dulo na to, pa-subscribe na lang para mas ma-update pa para sa mga susunod na biyahe. Papangako ko na itutuloy-tuloy na natin tong video na to guys. Dahil maglalaan tayo ng oras at panahon para dito. Dahil namimiss ko na rin talagang bumiyahe ng malayo, mag-adventure. Salamat ulit sa sumabaybay sa video na ito ngayong araw. Salamat sa pagsama sa inyo. At laging tatandaan guys, pagdating sa kalsada, dalawang biyahe lang. Peace out guys, peace out, peace out.